Magandang araw sa inyo mga banateros. Eto na nga, nasunog po ang Congress. Naku po, bakit kaya ano nangyari dito? Kasi nga po, dahil po sa mga sagot ni Joey, nasunog po itong si Congressman na Abante. Ibig sabihin no, napahiya ho, na talaga nga namang sabi nga, masasabi nating nabaon. Bakit nabaon? Kasi nga po, kahit pilit na ipinababagsak o pilit na pinapaamin o pilit na pinapahiya ni Abante si Joey Cruz na isang vlogger, ay hindi niya po nagawa. At kabaligtaran pa ho ang nagawa niya, kung saan etong si Congressman Abante ay sunog sa mga sagot ni Joey Cruz. Naku, palakpakan natin yan. Ang lupit mo. Alam mo, sa totoo lang ha, napahanga mo ako dito ha, napabilib mo ako dito dahil talagang sunog na sunog itong Congress na ito sa'yo. Naku, maraming salamat. Sana hindi ka magbago, hindi ka tulad nung dating pumapel doon sa Senado. Naalala niyo yun? O, di ba? Pero sa tingin ko, hindi naman po katulad ito ni TP. Alam naman po natin, to si Joey, talagang, alam mo maganda dito kay Joey, hindi ho bida-bida. Yan ang napaka-importante, hindi ho epal. Siya ho naman ay pag hindi niya alam ang topic, pag pinanunood ko ito, kanya po itong inaamin at tinatanong pa nga sa audience minsan, maganda ho yun. Ibig sabihin talagang makikita mong galing sa puso ang kanyang mga sagot. Kaya dito ho sa nangyari ho dito sa kamera, talagang sunog na sunog po itong si Congressman Abante. Kaya ako sa iyo, Joey, bumalik ka sa kamera, tapos magdala ka ng petroleum jelly, ha? Tapos pahiran mo si Abante. Pagkapahid mo, dumila ka na rin. Gumanong ka, gano'n. Gano'n na lang. Para naman hindi na umulit itong si Abante sa kanyang pagtatantrums. Alam nyo kasi ito si Abante, para po itong, alam mo yung tatay mo. Yung tatay mong na nagtatantrums, yung tatay mong parang grumpy old man, parang ganun. Parang ganun kasi si Abante. Para ho siyang hindi makatanggap ng sagot, ika nga. Alam mo, baka sabihin mo na naman baka meron ka na naman unjust vexation na magaganap diyan May pa-libel ka pa dito kay Joey Una sa lahat, ito sasabihin ko sa iyo Ito po ay may relationship sa inyong trabaho. Bakit kanyo? Ang relationship nito sa trabaho ninyo ay una-una kayo ay isang congressman, representante ng inyong distrito. Ano ibig sabihin ng representante? You represent, 'di ba? Sa English, you represent the people of your district. If you are representing your people on your own district, you should know how to listen. Ang problema, hindi ka marunong makinig sa sagot ni Joey. Nagtatanong ka, pero hindi ka nagtatanong para alamin ang sagot. Nanananong ka lang. Ibig sabihin, nakafix na sa utak mo yung sagot, naghahanap ka lang ng butas para mapahiya mo si Joey. Yun ang problema sa'yo, Abante. Matuto kang makinig. Ito since ikaw naman na isang bishop, di ba? Ikaw naman na isang religious, ika nga. Bibigyan kita ng konting tip. Alam mo ba, ang Panginoon nagbigay ng 2 tenga at 2 mata at iisang bibig ang binigay. Imaginein mo na lang yun. May purpose po yan. Ang lahat ng pagka-create ng Panginoon sa mukha natin may purpose. Hindi ho pwedeng baligtad ang ilong. Imagine mo, pag baligtad ang ilong, nakaganon, nasa taas ang butas. Pag umulan, lunod, di ba? O kaya pag nag-swimming, yari ka. No? Bakit merong ganito? Para mag-block po ng tubig na tumutulo sa mata. Ganun po yan. May purpose ang lahat ng bagay kung bakit inilagay yan sa mukha mo. Ewan ko kung anong purpose nitong nunal ko. Anyway, totoo naman. May purpose yan. Bakit 2 tenga mo at hindi iisa? At bakit hindi iisa lang ang mata? Hindi naman siguro weird kung nagsimula pa lang isa mata nandito sa gitna, di ba? Bakit kailangan 2 pa? I-reserve yung isa naka-zoom, yung isa naka-wide. Hindi po, di ba? Bakit? Ang ibig lamang pong sabihin nito, makinig ka, matuto kang makinig ng 2 beses bago ka magsalita. Matuto kang mag-observe ng 2 beses bago ka magsalita. Yung prinsipyo na yan ay tinatawag na slow to speak, 'di ba? Huwag ka muna magsalita, matuto ko munang makinig sa tao.
Yun ang problema sa Abante. Kaya sinasabi ko sa iyo, may relationship ito sa trabaho mo, itong pagpuna ko. Baka mamaya meron ka na naman. Wala namang relationship yan. That's personal. Hindi personal ito. Matuto kang makinig sa constituent mo. Yan ang problema sa hindi ka nakikinig. Dahil nga, feeling mo, ikaw ay isang bishop, you are in the authority, you are a congressman, kaya tuloy, hindi ka na marunong makinig sa mga tao mo. That's your problem, Abante. Kaya, init na init ka ng ulo dito kay Joey. Pati yung pagmumura, ginawa mong libel nung una, tas binawi mo pa nga eh. After mo sabihin na libel, unjust fixation na eh. Pero hindi po kasi. Pakinggan po natin itong pagsunog po ni Joey dito kay Abante. At the very most, I do not like Yun. your performance Yun. as a member of the 19th Yari Congress. ka. Nayari ka doon, ha? Insulting me on my public official functions, or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes, That that's is right. just- Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi. Yun ang pinakamasakit, ano? Na sinabi niya, we do not have personal relationship. Pantakin mo kunwari sabihin sa iyo ng jowa mo yun. Akala mo kayo na. Yung pala, we don't have any personal relationship. Pineperahan lang kita. Hindi, biro. Biro lang, walang gana. Yeah? Ang sakit nun. Tuloy. In my official functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair, and Alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions kaya tinawag mo akong gago. no, Mr. Chair, the Kita mo yung logic niya. Porket tinawag siyang gago, hindi daw naniniwala sa official function niya. Maybe what he meant by this is, sandali, congressman ako, ba't mo ako tinawag na gago? Hindi mo ko, wala kang karapatan tawagin akong gago kasi congressman ako, mataas ako. Maaring ganun ang ibig niya sabihin, o maaring sinasabi niya, wala namang relationship yun sa trabaho ko, yung pagsalita mo ng gago. Yun ang hindi maintindihan ni Abante. Yung expression na gago, ibig sabihin, gago ka. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, isang kagaguhan. Ano bang ibig sabihin pag sinabi mong gago? 'Di ba parang aside mas mas matindi ito doon sa stupid ka. 'Di ba? O mas tanga ka. Ito pa ay mas matindi, gago ka. Ibig sabihin nun, yung ugali mo gago, masama. Hindi maganda yung ginagawa mo, puro kagaguhan. Ibig sabihin ng pag sinabi mong puro kagaguhan, 'di ba? Alam mo na ibig sabihin nun. Lahat ng ginagawa mo isang malaking katarantaduhan, isang kagaguhan. So yun yung sinasabi ni Joey, which relate doon sa trabaho niya. Kasi nga may trabaho siya, pero gago siya doon sa trabaho niyang yun. So ano sinasabi mong personal attack yun? That is not a personal attack. That is a attack to your function as a public official. Kagaguhan yung ginagawa mo. observation that I uttered to describe your performance of your official action. That is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official function? Yes, Mr. Chair. Inobserbuhan mo I watch your hearings. Since I won in 2019? No, Mr. Chair. So kailangan mo pa palang obserbahan mula nung nagsimula ka? Hindi ba maaaring pwede kong i-react yung ginawa mo now? Nagigets nyo? Hindi ko kailangang obserbahan yung sinimulan mo, tapos meron kang ginawa sa kalagitnaan ng iyong pagsiservisyo, sasabihin ko, ay isang malaking katangahan yung ginawa mo. Pwede ko bang sabihin na, hindi wag mo sabihin yan kasi dapat inobserbahan mo yung ginawa ko noon hanggang ngayon. Hindi pwedeng ganun. Yun ang sinasabing na may personal ka. Diba? Bakit kanyo? Etong sinasabi ni Joey na gago, o kung sinabi man niya yan, kasi parang hindi niya maalala kung kailan niya nasabi yan. Kung sinabi man niya yan, sinabi niya yan because as a reaction to what you just did. O ano yung
ginawa mo on that present moment, kung ano yung desisyon na ginawa ni Abante at the present moment, yun ang sinasabi niyang gago. Diba? So, ang linaw po nun. Hindi yan. Kaya nga pag sinabi mong, inobserbahan mo ba ako noong simula ako, o yun ang namemersonal. Mantakin mo, pati yung nakaraan mo, inungkat. Actually, di pa nga rin personal yung kasi maaaring inire-relate lang niya yung pagiging pattern ng ugali mo. Pero gayon pa man, mas hindi ito personal kasi nga may ginawa ka recently na nire-reactionan ng tao. Ganun naman po kami mga vlogger eh. We react on what you are doing, not who you are. We do not care who you are. Basta ang importante sa amin, pag may tama, pinapalakpakan namin, pag mali, binabanata namin. Yan po ang tama kasi nga that is part of your function as a representative of your district. Kung mali, edi sasabihin namin, gago ka. Gago yung ginagawa mo. Diba? I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that. No, not really, Mr. Hindi, Chair. gago. Just in the Binagit mo 19th sa akin, Congress. gago. So you hated me. No! It doesn't mean na gago, sinabihan ka ng gago, you hate me. Hindi. Hindi ho. Hindi ganun yun. Mr. Chair. Ano ba yun? Bakit ang babaw ng logic nito ni Abante, no? Pag sinabi mo na kagad kagaguhan yung ginawa mo, hate na kagad. Kasi when you say hate, person yun eh. You hate the person. Yung mismong person, yung tao mismo hini-hate mo, galit ka dun sa tao. Bitter ka dun sa tao. 'Di ba? Kaya nga hate, galit eh. Galit ka sa tao. Hindi po kami galit sa inyo. Kami po mga vlogger, o kahit po ito si Joey, sigurado ako hindi galit sa inyo. Wish it sa inyo, pwede. Pero yung, biro lang. Yung reaction niya is reaction niya doon sa ginawa mo. Not because galit siya. Kasi nga, wala naman kayong personal relationship para magalit. Ibig sabihin nun, binanggit mo, gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be... Hindi ko babanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. May Oo. I respond, Mr. Chair? Therefore, you hated me. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Mr. Chair, go ahead, respond. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any Kaya nga, Mr. Chair, binanggit mo yung human rights. Yes, binanggit Mr. mo yan kanina, Chair. di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insults, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. Violated your human rights? Human rights? Karapatan? Karapatan saan? Alam mo bakit ako bilib dito kay Joey? Kung ako to, tatawanan ko talaga to eh. Asan yung human rights doon? Human rights? Ano ho ba ang mga human rights? O sige nga ho, ano ho ba ang mga human rights? Karapatan mong mabuhay? Karapatan mong maging safe? Karapatan mong proteksyonan ng sarili mo? Karapatan mo maging malaya sa pananalita? Marami kang human rights na alin doon ang nawala o violate ni Joey nung sinabihan kang gago. Pag sinabihan ka bang gago, hindi ka na pwedeng mabuhay? Pag sinabihan ka bang gago, hindi ka na pwedeng huminga? Pag sinabihan ka bang gago, wala ka ng kalayaan magsalita? Pag sinabihan kang gago, hindi mo na pwedeng proteksyonan ng sarili mo. Asan doon ang human rights? Alam mo, bilib talaga ako dito kay Joey, ha?
Kung ako talaga ito, naku po, tatawa talaga ako ng para mapapaganon talaga ako. Asan kaya doon yung human rights? Parang ang gulo na ng usapan namin, kung ako to talagang papayuhan ko, tatang, tulog na lang po kayo. Medyo iba na ho yung sinasabi ninyo. Bukas na lang huli tayo mag-usap. Ganun na. Pasensya na, tatang, pero hindi ko masagot yung tanong nyo kasi medyo sablay ho yung tanong ninyo. Sigurado naman akong nasa matinong kaisipan kayo. Hindi naman kayo siguro bangag. Pero hindi, sa tingin ko malabo naman po kasi wala naman sa personality ni Abante maging bangag. Di ba? Wala ho sa personality niya. Sa tingin ko naman, malabo yan. Okay? Pero gayon pa man, parang ang gulo niya ng kausap dito. Ito ba'y dala ng katandaan? Hindi ko alam, Kasi so far, yung tatay ko naman, mas matanda kay Abante, pero matino namang kausap. Hindi ganyang magulo. At saka yung logic, matalas. I mean, kahit sa mo dalhin, kahit saan ka magpalusot, may logic pa rin. Diba ho? Pero bakit ito ganito na? Ano nangyayari dito sa'yo? Congressman Abante? You did. May I respond, Mr. Chair? Teka, Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Alright? Pero itong ating pinag-uusap. Alam mo, karapatan mo rin kahit magalit ka, walang problema. Hindi ka namin kayang pigilan kung magalit ka sa amin. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. That is why I am asking you right now. Sapagkat napakahalaga nito. Ito daw, kaya daw niya tinatanong ito kasi para sa mga legislation na gagawin nila. Okay? Again, babalik na naman po tayo dyan. Parang nakalimutan ata ni Sir, Article 3, I think Section 4 yun. No law. Walang pwedeng batas na gawin para ma-curtail ang freedom of speech. As a matter of fact, sinabi nung isang congressman dyan, pangalan nun si Congressman Geraldine, sinabi niya dyan na kaya nga hindi pa pwedeng maglagay ng magsusupil Parang sinasabi niya, digital, lang yung parang magmo-monitor lang. Tama siya doon. Hindi pa pwede talagang gumawa ng isang grupo na magpipigil sa yung magsalita. Hindi pa pwede yan. That is, malabo po yun. Meron kang karapatang magsalita kahit saan mong tingnang anggulo. Meron kang karapatang magsalita. Ngayon, okay? Etong sinasabi niyang gagawa daw sila ng batas. Anong batas ang gagawin nyo? Meron tayong batas against false news. Meron na tayong batas against libel. Ibig sabihin po against libel. Isang libel na against sa mga nagsasabi ng kasinungalingan patungkol sa iyo. Meron na tayong defamation. Lahat meron na tayong batas. Ano pang idadagdag nyong batas? Hindi ko maintindihan. Lahat yan pasok dun sa batas na yan. Hindi ho, sir. Pasensya na pero I beg to disagree. Lahat po ng sinasabi ninyo meron ng batas. Ngayon, pagmumura, may batas din po dyan. As a matter of fact, meron ng desisyon ng Supreme Court dyan. Diba ho? Hanggang kaduluduluhan, yan po ay pinapayagan as an expression. Diba po? Yun. Unless sabihin na yung tao na yon ay may ginawang meron ka sinabi doon sa tao na yon, tapos binaligtad mo, hindi naman pala totoo yung sinabi mo, yun, libel papasok yun. Ewan ko nga dito kay Abante kung ano pa sinasabi nitong batas na gagawin. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse, therefore you're telling us that the freedom of expression is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Chair? Pag binanggit mo
if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, there are certain things that you cannot say. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. May limitation yun. Di ba? Oh. Go ahead. You can answer now. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Napansin din niya. Di ba? Napansin din niya ang daldal niya. Sige na nga, go ahead. Magsalta ka na. Mr. Chair, in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. The freedom of speech is not absolute. And the limitation of freedom of speech is well defined. Yan. Under the law, under the jurisprudence, there are things that you cannot say. There are things that Mr. Chair, you what cannot... jurisprudence are you talking about? Oh, eto, akala niya hindi alam. Oh. Ha? Oh. Supreme Court decisions, Your Honor. Can you tell me what law? Example of law that limits your Yes. freedom of expression. For Can you example, tell me Mr. the Chair, jurisprudence? yes, Mr. Chair. For example, Mr. Chair, there is, I cannot specify the specific law, Mr. Chair. There but is a law on libel. Yeah, law There on is a libel. law on slander. there Is it is a okay? law. Is it okay, Mr. Chair, if I give my example? Ayun naman pala, alam mo may batas doon eh. Oh, ano pang gusto mong gawing batas? Ay, nako. Okay, thank you very much. One example, and I think this example is very demonstrative, is very illustrative of the limitation of freedom of speech. Right now, it is election, midterm election, and it is not allowed that people are going to campaign on the day of the election day. That is a clear prohibition to express on the part of the citizen to say whatever they want to say on that Teka, election day. Mr. Chair, ano po ang connection nung binabanggit mo? I'm- Limitation of freedom of speech. Yan ang pinag-uusapan. So sinasabi ni Joey, bawal ka nang mag-ngampanya during the day na pinagbawal na ng COMELEC. Yun po yung limitation na sinasabi ni Joey. Tapos parang tatawa-tawa ka pa. Tama naman yung sinabi niya na may limitation na kasi nga merong batas na nagsasabing bawal ka na mangampanya. So hindi mo pwedeng, hindi, freedom of speech ko to eh. Hindi, may batas nga na bawal ka mangampanya doon sa oras na yun. Yun, ang linaw-linaw. Yun yung mga limitations of freedom of speech. Yung limitations of freedom of speech mo, yung bawal magmura. Asan yan? Sige nga. Asan po yan sa ating konstitusyon na bawal magmura? May desisyon nga ang Supreme Court dyan eh. Ang putang ina ay isang expression. Hindi po yan na masasabi mong pumapaloob sa libel o defamation. Meron yan. Meron pong ano yan. Jurisprudence po yan. asking you about the jurisprudence. I just told you that there is a law against on libel, on cybercrime. What you said today is libelous. What you said here is libelous. Why? Mr. Because Chair. there is a malicious intent. When you use profanities, when you use the word gago, there is a malicious accusation, and that is libelous. Mr. Chair, if that is your assessment of that kind of listen, statement, you not will only have your... libelous, Mr. Chair, sandali lang ha. Not only libelous, ha? That is also unjust vexation on my part. May I respond, Mr. Chair? Go ahead. Okay, Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, day no, in court. Yun, akala ko magsosorry na naman eh. Ayan, ayoko na yung sorry na yun eh. Sa totoo lang, medyo hindi ko kursunada yung magsosorry. Pero buti na lang ang sinabi niyang, if you were offended by what I've said, you have the court. Yun ang pinakapanalo dyan, mga kababayan. So, sorry po mga kababayan. I love the other vloggers na nagsorry po sa mga congressman. I know why they did that because ayaw ho nilang makulong. Pero sa akin po, hindi po ako fix doon sa magsorry sa congressman. Bakit ako magsosorry? Kung tama naman sa tingin ko yung para lang hindi makulong, di wag na lang akong pumunta.
Ganun lang kasimple yun. Di ba? Hindi ko sa pero parang ganun ang prinsipyo na sinasabi ko mga kababayan. Kasi hindi ako gagalang sa ganitong klaseng mga congressman. Pasensya na po. Kasi binababoy na ninyo ang batas. Why would I respect you? 'Di ba? Kung bababuin niyo ang batas, hindi na ako gagalang sa inyo. Pasensya na. Kaya tama, pasok yung sinabi ni Joey Cruz dito. Ano sinabi niya? If you were offended, you have the court. Meron tayong korting pwedeng sampahan ninyo ako ng kaso. O yun, ang ganda nun. Perfect yun. You're the best. Among the West. Mr. Chair, So that, don't so worry. that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge you proper in court. authority. Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, matatalo ka eh. Oh, ang lupit nito, Brad. Dinaig pa yung korte talaga. Palakpakan naman natin. Hayop! Pag kinasuhan kita, talo ka. Oh, wow! Nauna ka pa sa judge. Ano ba mo? Pambi, alam mo, dito pa lang sa utak ni Abante na to, talagang talagang masasabi kong ibang level ng utak nito. Oh, iba. Iba ang kaugalian nitong maman to. Malupit pa siya, malupit talaga itong tao na to. Ito talaga ang epitome ng pagiging diktador, authoritarian. Talaga siya yun. Hindi. Pag kinasuhan kita, talo ka. Titigyan ka pa ng ganyan? Oh. Buti na lang itong si Joey, nakipagtitigan din. Oh, tingnan mo. Oh. Sino mas matindi titigan? Walang pipikit. Ang unang pumikit, olat. Oh, di ba? Oh. Pero hindi. Oo. Unjust vexation to. Alam niyo ba yon? Are you a lawyer or not? I am not a lawyer, Mr. Therefore, Chair. you should know this. The thing is this, pero wag ka Are you a lawyer? Ang sarap sagutin no? Yung tinanong siya, are you a lawyer? Ako sasagutin ko yan. No sir, are you? Hindi kasi sinasabi mo, mas magaling ka sa akin, di ba? Dahil di ka lawyer. O, parang sinasabi mo, hindi ka pala lawyer, di ka magaling. O ikaw ba? Lawyer ka ba? magadala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? You're not important to me. Hindi ka magdedemanda kasi you're not important to me. Why did you invite her? Sorry hindi ko makunik eh. Hindi pala sila importante sa'yo. Hindi pala importante si Joey. Ba't nyo inimbitahan? Dito, lumalabas na you invited the vloggers not as a resource person but to condemn them, to bully them, at para talagang gawin ang lahat para pahiyain, talagang i-degrade. That's the reason. So tanggalin nyo na yung you are invited as a resource person, you are invited on an investigation whatsoever. Walang ganun. Kayo na mismo umamin. Inamin nyo na. Ang linaw-linaw. Hindi ka importante. Kasi kung hindi pala importante, pauwiin mo na. Ba't mo pa kinakausap? Hindi ka pala importante. Alright? Ang dahilan lamang, kaya natin ginagawa ito para magkaroon kami ng idea kung anong legislation ang nais naming gawin. Pero ikaw, you are not important to me. Alright? Oo. Thank you, Mr. Chair. Yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Alright? Kasi nga, takot ka. Alam mong matatalo ka. That's the truth. At korte ang magsasabi na talo ka. Korte magsasabi na mali ka. Kaya ka takot magdemanda. Yeah, that's the truth. You know why? Sasabihin lang sa'yo ng korte, sa tingin ko, opinion ko lamang po ito. Ang yung sinabi niya mga jurisprudence noon, ang public official ay hindi dapat
balat abante. Ay, mali. Balat sibuyas. Oh, sinabi na ng korte yan. Hindi kayo dapat balat sibuyas. So, pag ikaw nasaktan ka sa gago, nasaktan ka sa tanga, nasaktan ka sa kung ano-anong paman, ibig sabihin, balat sibuyas ka. Palitan na natin yan, ha? Balat abante na. Oh, tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, I am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? Mr. Chair, tumatawa ka and you're expressing your gratitude by your sarcastic laughter? I am not laughing, Mr. Chair. It's just a natural smile, Mr. So, Chair. As a natural smile, durog si Abante. Palakpakan natin si Joey. Ang lupit mo, Joey, ha? Hindi, totoo, malupit ho dito si Joey. Kaya, alam mo, etong si Abante, nasira ang Congress dahil sa kanya. Sa totoo lang. Hindi, walang biro ho. Dito, lumalabas na sobrang sobra kayong authoritative o yung masyado kayong mataas ang tingin sa sarili na wala ng karapatan ng mamamayang batikusin kayo o sabihan kayo ng hindi maganda. Ang dating sa inyo, pag sinabihan kayo ng ganon, ipapatawag ninyo. Pag hindi pumunta o di kaya pag pumunta naman at hindi nagsorry ay iko-contempt ninyo. O kung naman hindi pumunta, iko-contempt nyo pa rin. Di ba? Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo, ha. Kayong mga congressman, bilang na ang araw ninyo. Maniwala kayo. Kasi may election ng darating. Sa election, sigurado ako nakikita ng mga taga Maynila. O kayo naman taga Maynila. Pag kayo, binoto nyo pa to, ay malaki na kasalanan nyo sa mundo. Pag binoto nyo po to si Abante at nanalo pa ito si Abante, pambihira naman kayo. Yun lang masasabi ko. Gusto nyo ganitong klaseng congressman nyo? Self-righteous, self-centered, alam ang lahat, walang bawal kang magsalita laban sa kanila. Gusto nyo ng ganyang klaseng leader? Gusto nyo ng ganyang klaseng congressman? Bahala kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y